Yeah, the camera's on, let's go. Tara na. Mga lumat bababahay, handa nang pasukin. Mga sementeryo't abandonadong lugar. Got that spooky energy, feel the thrill right now. Every single moment golden bright. Whoa! Mga multo, wala nang takot. We own the night, let's fly high to the sky. Kuya Casper! Magandang gabi! Eto, si Kuya Casper Vlog. Magmumukbang ulit sa sementeryo. Tingnan nyo naman ang aking pwesto. It's so creepy. Ayun, ang mumukbangin ko ngayon, mga lodi. Eto, pangmalakasan na to. Barbecue, 2 stick. Na inihaw na barbecue. Meron ako nitong takoyaki. 2 flavor to. Yan, takoyaki. Meron akong veggies, tsaka yung octobites. Tapos meron din akong, meron pala akong dalang gloves. Kagloves ako. Pang mukbang. Yan, gloves. Tsaka mag-chat GPT ako mga lodis. Eto, ang laki, empanada. Grabe, Ilocos empanada. With suka. At 2 rice. Tapos, yun na nga, mag-chat GPT ako. Iano ko lang yung rice, mga lodis. No, tingnan nyo naman yung background ko. Grabe yung apartment ng Nicho, di ba? Yan. Anuin ko lang yung rice ko. Dito ka. Grabe ang mukbang ko ngayon, mga lodis, ang dami. Super meal, di ba? Tsaka dito, ang lamig dito sa pwesto ko ngayon. Sa pinesto ko ang Nicho, malamig yung panahon. Makahangin siya, tas malamig. Yan ko lang yung rice. 2 cup of rice. Or 2 ballots of rice. Yan, mag-start na. Start mukbang. Ito muna. Yung barbecue inihaw. Ito masarap to. Na binilang ko ng inihaw, San Jose. Diyan sa Kalamba lang to. Sarap. Nice tayo. Dito sa side na to, ang dilim dito. Sarap ng barbecue. Natin takoyaki, veggie flavor. Sarap. Talagang naglalasa yung niya, vegetable flavor ng niya, doon sa takoyaki. Dito naman sa side na to, malawak dito eh. Malawak ng ng mga nicho. Parang pinaka-hallway ng sementeryo. Ito, sarap ng barbecue.
Chat GPT na tayo. Kausapin ulit natin si Chat GPT, mga lodis. Magandang gabi, Chat GPT. Magandang gabi rin sa'yo. Kamusta ka? May maitutulong ba ako sa'yo ngayon o may gusto ka bang pag-usapan? Okay naman ako, Chat GPT. Ang itatanong ko sa'yo, Sige, sinong, walang... sinong sa horror character ang nakakatakot? Tama. Iba talaga yung pakiramdam ng horror. May mga pelikula, kwento o kahit mga tunog na sobrang nakakakilabot. May partikular ka bang gustong pag-usapan o genre na interesado ka? Sa horror, sino yung pinaka nakakatakot na character? Ang hirap sagutin kasi sobrang dami, pero isa sa pinakakilalang nakakatakot na karakter ay si Pennywise mula sa It ni Stephen King. Tapos, syempre, kilala rin si Freddy Krueger sa A Nightmare on Elm Street. Parehong iconic yung takot na dala nila. Sila yung mga nakakatakot na horror character sa movie? Oo, marami pa. Halimbawa, si Samara sa The Ring, sobrang nakakatakot din, pati si Michael Myers sa Halloween. At syempre, yung mga klasikong multo gaya ni La Llorona, sobrang eerie rin. Eerie? Oo, kaya nga minsan sobrang nakaka-relate din tayo sa takot na dala nila kasi parang tumatagos talaga sa puso at imahinasyon. May isa ka bang partikular na gustong panoorin o i-discuss pa tungkol sa kanila? Salamat sa binigay mong informasyon, Chat GPT. Walang anuman. Masaya akong nakatulong. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o iba pang tanong, nandito lang ako. Mukbang tayo. Nagmumukbang ako ngayon sa sementeryo, Chat GPT. Kain. Wow, grabe, kakaiba yan. Sobrang interesting na setting para sa mukbang. Ingat ka ha, tapos i-enjoy mo yung pagkain mo. Ano ba yung mga kakainin mo? Ang kinakain ko ngayon, Chat GPT, empanada. Ilocos empanada, barbecue, tsaka takoyaki. Sarap naman yan. Wow. Iba-iba yung timpla, tapos yung empanada, classic yan. Sige, Oo, sige, salamat. Ingat ka sa pagkain mo dyan, at kung may iba ka pang gustong kwentuhan o i-share mamaya, nandito lang ako. Kain tayo Chat GPT. Sige, kain tayo. Sige, kwentuhan mo lang ako habang kumakain ka, o kung may gustong i-share pa, game ako. Okay. Later na lang. Thank you. Walang anuman. Sige, kain ka muna, at kapag ready ka na ulit, nandito lang ako. Enjoy mo yung food. Ganun talaga ni Chat GPT, no? Mga lodges, no? Grabe yung mga binigay niyang info do sa tanong ko, yung mga nakakatakot na na mga horror character, grabe. Yung sa It, sa Pennywise, nakatakot yun. Ngayon, nandito yun, no? Tsaka yung si The Ring, Ito naman. Ito yung flavor ng takoyaki na Octobits. Tikman ko naman. Barbecue. Sarap. Sarap ng barbecue. Sabi, dito sa San Jose yan may kalamba. Yung inihaw. Octobits, takoyaki.
Tatanong ulit tayo sa ChatGPT. Magandang gabi, ChatGPT. Magandang gabi rin sa'yo. Nandito lang ako kung may gusto kang pag-usapan o kung kailangan mo ng tulong. Kamusta ka na? Okay naman ako, nagmumukbang ako. Kain tayo sa cemetery. Grabe. Ng paligid ko. Ang Okay, go. Oo, medyo nakakakilig din isipin pero sana okay ka lang. I-enjoy mo lang yung pagkain at ingat ka rin sa paligid. Salamat. May katanungan nga. Okay, sige, go. Oo, sige, handa ako. Ipaalam mo lang kung ano yung tanong mo at susubukan kong sagutin ng maigi. Magbigay ka nga ng na instrument ng mga ghost hunter. Oo, Bigyan mo. madalas silang Oo, Go. madalas... Sige, tuloy ko. Madalas gumagamit ang mga ghost hunter ng mga instrumento tulad ng EMF meter, EVP recorder, infrared camera, at sometimes thermal imaging para sukatin kung may kakaibang enerhiya o presensya. Okay. Yun pala yung ginagamit ng mga ghost hunter. Oo nga. Kaya minsan medyo technical din yung mga proseso nila. Kung mahilig ka sa ganun, ang daming interesting na tools na ginagamit nila. Okay, thank you, ChatGPT. Walang anuman. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o may iba kang tanong, sabihin mo lang. Yung Nandito ghost lang. ball, Sige, ayos lang. Mag-relax ka lang dyan at kung may kailangan ka ulit, nandito lang ako handang tumulong. hindi, yung tatanong ko sa ChatGPT, alam mo yung ghost ball? Instrument ba yun? Sa ghost hunter? Oo, alam ko yan. Yung ghost ball, minsan tinatawag din siyang ghost box o spirit ball. May Yeah. mga sensor kasi yan na kapag may nag-interact o may presensya, nagbabago yung mga ilaw o nagsasalita. Kaya ginagamit din siya para sa EVP sessions. Isa rin pala yung ghost ball, no? Oo, kaya marami talagang ghost hunters na nag-e-experiment gamit yan. Kasi parang nakakatulong siyang makuha yung mga audio o visual na signal na mahirap mahagilap sa ibang paraan. Thank you, ChatGPT. Walang anuman. Masaya akong nakatulong. Kung may iba ka pang tanong o gustong pag-usapan, sabihin mo lang ha. Yung pala yung mga instrument na ginagamit ng mga ghost hunter. Dami pala nun. Siguro baka mag-iipon ako tapos magpo-provide ako nun para magamit kapag nag-explore ako sa mga abandoned house, school, mga ganun. So, para sa akin, masarap tong yung tawag doon. Octobits ng takoyaki, sarap to. Sarap. Dito, tahimik dito, grabe. So, kain. Panalo to, Octobits na flavor ng takoyaki. So, ayun. Sarap din ng barbecue. Iyaw. Tatanong pa ako sa GPT. Hi, ChatGPT. Kain tayo. Nagbumukbang ako. Hi! Sige, tara, kain tayo.
I-enjoy mo yung mukbang mo, tapos kung gusto mong i-share kung ano kinakain mo, game ako makinig. May katanungan pala ako sa ChatGPT. Oo, sige, walang problema. Ibigay mo lang sa akin yung tanong mo at tutulungan kita. Sino ang popular na ghost hunter dito sa Pilipinas? Isa sa pinakapopular na ghost hunter sa Pilipinas ay si Ed Caluwag. Kilala siya bilang isang paranormal investigator simula 2000 at madalas siyang lumalabas sa telebisyon tulad ng sa kapuso mo, Jessica Soho. Gumagamit siya ng mga praktikal na instrumento gaya ng EMF reader at spirit box, bagamat inaamin niyang may limitasyon din ang kanyang paggamit ng third eye. Okay. Walang anuman. Kung may iba ka pang gustong malaman tungkol sa mga ganitong bagay o iba pang tanong, sabihin mo lang. Nandito lang ako. Sa abroad, sino naman yung sikat na ghost hunter? Sa ibang bansa. Ito. Isa sa pinakasikat na ghost hunter sa labas ng bansa ay si Hans Holzer. Kilala siya bilang isang tagapagtatag ng modernong paranormal investigation at sumulat siya ng mahigit 120 na libro. Sikat siya lalo na sa pag-imbestiga sa sikat na kaso ng Amityville House noong 1977. Amityville House? Describe mo nga sa akin yun. Ano ba yun? Nakakatakot na lugar ba yun? Oo, sobrang kilala yan. Yung Amityville House, isa yan sa pinakakumakalat na kwento ng mga multo. Maraming nagsasabing may mga paranormal na aktibidad na naganap doon, lalo na matapos ang isang krimen noong 1974. Okay, nakakatakot pala dun. Oo, Malagim. Kaya talaga Oo, kaya marami rin talagang documentaries at pelikula tungkol doon. Sobrang iconic na yung kwento, kaya maraming tao talaga ang naaakit na alamin yung detalye. Dito sa Pilipinas, meron din kagaya nun, yung Amityville. Na bahay, lugar, gano'n. Oo, meron din sa Pilipinas. Halimbawa, ang Laperal White House, Baguio City, na kilala bilang Baguio's Amityville dahil sa gulo noong panahon ng digmaan. Isa pa, yung Bahay na Pula sa Bulacan, na isang dating kulungan noong panahon ng Japanese occupation. May isa rin ang Loacan Road sa Baguio, na kilala bilang isang nakakakilabot na lugar dahil sa kwento ng nawawalang pasahero. Creepy naman nun. ChatGPT. Walang anuman. Nakakatuwang din talagang pag-usapan yung mga kwentong ganyan. Kung may iba ka pang gustong malaman o i-explore, sabihin mo lang, okay? Salamat, ChatGPT. Walang anuman. Basta kung may iba ka pang kailangan o gustong pag-usapan sa susunod, nandito lang ako. Ingat ka. Grabe naman yung mga lugar na binigay ni ChatGPT, no? Parang nakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Yun. Grabe ang mukbang ko. Dami ko kinain, mga lodis. Ito naman, veggies, takoyaki. Yan, nandito na tayo sa empanada. Laki ng empanada. Ilocos empanada ko. Pero magtatanong muna ulit tayo sa pili. Hello, ChatGPT. Magandang gabi. Magandang gabi rin
din sa'yo. Kamusta ka na? May naisip ka bang pag-uusapan o may kailangan ka bang tulong ngayong gabi? May tatanong ko sa'yo. Meron ako napanood sa, sa YouTube eh. Yung parang creepy na multo. Ano ba yung mga klase ng mga multo? Ah, ang daming klase talaga. May mga klasikong aswang, tikbalang, kapre, tapos may mga western na poltergeist, shadow people, Poltergeist, shadow o yung people. Sige, sige. Go lang. Sige, itutuloy ko. Kapag ine-explore mo yung mga kwentong ganyan, iba-iba talaga ang pinagmumulan. Kaya minsan nagmumukhang totoo pero iba-iba rin ang interpretasyon. Kung may specific ka bang gusto, sabihin mo lang. Salamat, ChatGPT. Walang anuman. Basta kung may iba ka pang tanong o gustong pag-usapan, nandito lang ako. Ingat ka ha. May follow-up question ako. Oo, sige, walang problema. Ibigay mo lang sa akin yung follow-up question mo at tutulong ako sagutin. Yung ano pala, klase ng multo. Ah, naiintindihan ko. Sige, kung may particular kang klase na na-curious ka, sabihin mo. Tapos pwede nating pag-usapan yung mga katangian nila, yung pinanggalingan, o paano sila madalas i-describe sa mga kwento. Yung poltergeist, ano ba yun? Anong klase ng multo yun? Ah, oo. Ang poltergeist ay isang klase ng multo na kilala sa paggawa ng malalakas na ingay, paggalaw ng mga bagay, o iba pang pisikal na epekto. Hindi sila laging nagpapakita, pero mas nakaka-apekto sila sa kapaligiran. Kaya madalas silang i-associate sa nakakatakot na pangyayari. Okay. Oo, kaya kapag naririnig mo yung mga kwento ng poltergeist, madalas may mga bagay na bigla na lang gumagalaw o bumabagsak na parang may hindi nakikitang puwersa. Nakakatakot talaga isipin. Scary. Creepy naman nun. Thank you, ChatGPT. Walang anuman. Kung may iba ka pang curiosities o iba pang mga tanong, nandito lang ako. Ingat ka lagi. Okay, may question pa ako. Oo, sige, walang problema. Ibigay mo lang sa akin yung tanong mo at handa akong sumagot o magbigay ng impormasyon. Yung multo naman na incubus, ano yun? Ano siya? Anong klase siyang multo? Ah, oo. Ang incubus ay isang klase ng maligno o demonyo sa mga kwentong folklore. Sinasabi na ito ay isang espiritu na nagpapakita bilang isang lalaki at inaatake umano ang mga natutulog kaya nagkakaroon ng mga kakaibang karanasan sa panaginip. Yun pala yun, si incubus. Salamat, ChatGPT. Walang anuman. Kung may iba ka pang gustong linawin o itanong, nandito lang ako. Oh, Ingat ka palagi. mukbang tayo ng empanada. Sige, tara. Sobrang sarap ng empanada. I-enjoy mo yung kain, tapos kung gusto mong magkwento habang kumakain, game ako. Salamat, ChatGPT. Walang anuman. Sige, kain ka lang ng maayos at kung may kailangan ka pa o may iba kang gustong pag-usapan, nandito lang ako. Grabe, ang daming alam ni ChatGPT, no? Nasasagot niya yung mga tanong ko. Eto na, kakainin ko na ang empanadang malaki ko. Ilocos empanada. Tingnan natin. Uy, solid mga lodis. Grabe yung ano niya. Tapos lagyan natin ng suka. Yan ang magpapano dyan eh. Yun, nalagyan na siya ng suka. Oh, sarap. Ito, wow. Crispy. Sarap ah. Ano naman yung suka? Ng beef. Beef to, nakalagay.
Yum. Hop. Oh. Yun. Tapos na yung mukbang ko mga lodis. Yun nga pala, magsha-shoutout ako. Shoutout pala kay kay Nabela, kay Nagara, kay na Pau, kay JMac TV, kay MJ Hitanobe, shoutout sa'yo bro. At saka yung mga kawork ko pala dyan sa CBF, Kalubang, Zenith, Zen 2. TL ko, si Sandra. Mga kalain ko, si May, Marla, Nemia, John, Jeanfol, Judith, Rosie. Yun, shoutout sa inyo. Tsaka sa katrabaho ko rin, mag-asawang si Cheche at tsaka si Obet Ong. Shoutout sa inyo. Yun lang, tsaka pala kay Miss Pink. Shoutout sa'yo, Miss Pink. Hi po. Thank you. Yun lang. Tsaka sa lahat ng mga nagsusupport at nanonood ng Kuya Casper Vlog, maraming salamat. At lagi nyo panoorin ang mga videos ko na soon to be upload. Ayun na. Thank you. Godspeed. Bye-bye.